Okay, so good morning. Quick update lang tayo or quick video. Ngayon ay January 9, mga 6:10 ng umaga. Yan, medyo madilim pa. And sa January 9, ang harvest talaga natin is batch 35. Tama, batch 35. Pero kasi ubos, meron pang tatlo doon na batch 35. Pero kasi naka-reserve na yan. If in any case, hindi yan kukunin ng personal customer ko, ay pupunta na yan dun sa pwesto. So, dahil ubos na, nandito tayo ngayon sa batch 36. So, kahapon, kumuha na ako dito ng isang peraso. Yan. So, nag-harvest ako ng apat na peraso para dun sa isang pwesto. So, ito, siguro ito kunin ko. Itong dalawa, tapos itong dalawang gitna. Ito. So, anong pinagkaiba nila? Ito kasi ay master blend, dalawang box, walang pH down. Ito may pH down, tsaka yung isa doon, kasi kabash din nila yun eh. Pakita ko lang sa inyo. So, lagi ko naman sinasabi, we're on the experimental stage, kung saan sinusubukan natin yung walang pH down sa master blend. Master blend lang, ha? Ito yung isa pang kasama nila sa batch 36. And yeah, maganda naman tubo ng mga tanim natin. So batch 36, tapos batch 37, then batch 38. Yan, ito maliliit, itong lima na to. Then batch 39 is ito. Yan. So mapansin nyo meron bakante kasi 5 box pa lang muna tayo. Pero yung next na tanim ko, which is ano ba? Mamaya pala magtatanim na ako kasi Friday pa lang ngayon. Ay 90 pieces, so 90 heads. Kung 90 heads 'yon, kailangan ko na tong malinis bago pa dumating yung 12 days noon. Pero syempre, kailangan na linisin ko na as soon as possible. Isa na yun sa mga naka-line up na activities ko. And ito kahapon, ibinaba ko na muna, tapos pinunasan natin to. So medyo luminaw ng kaunti, and hopefully makatulong yun sa pagpapatubo ng lettuce niya dyan. Kasi itong lamig na to, inaasahan pa natin to hanggang end of February siguro, bago mag-April yan. Maganda yung panahon or maganda yung lamig para sa ating mga lettuce dito sa lowland. Kaya ayun. Tapos ayan, meron ako isang sobra dito, oh. Ayun, oh. 5 kasi yung seedlings ng batch 39 na excess. Kasi nga 80 seeds ang pinatubo ko, lahat tumubo. So yung 75 lang ang mai-transfer natin dyan, yung 5 is actually excess. Yan, yung nangyayari sa kanila. So hindi yan sila sa experiment natin, which is yung dati, yung nandyan na 4. Kinuha ko na, in-harvest ko na para magamit ulit natin sila. Hindi ko pa kasi lalagay dito yung iba pang mga ganitong setup eh, para makita natin or ma-monitor natin yung per batches na lang din siguro sa susunod. Sa ngayon, excess lang muna yan for personal consumption and for monitoring, for study purpose lang naman din yan sa ngayon. So yan, so far so good. And ang problema ko is yung box na ilalagay ko dito. Ito pala. Pwede ko ilipat dito. Ayun, no? Hindi ka pa rin nalilinis yan eh. Tapos, kulang na lang tayo ng isang box, which is may box ako doon. May 2 pa akong box doon. Pero kasi yun yung, ang takip nun is styroboard. Ayusin natin yung dati niyang takip. Kasi yung butas nun, pang mga styro cups, yung malalaki. Malalaki kasi butas nun. Hindi ko alam kung paano ka asikasuhin para maging ganitong setup. Nakatulad niya na net cups lang yung gagamitin para sa box. Well, balitaan ko kayo kung ano mangyari doon, pero sana maasikaso or maayos natin. And dito nga pala, itong tanglad, may nagtanong sa akin nung last time. Alam ko nabanggit ko eh. Hindi ko pa na may message siya eh kung okay ba sa kanya to, kasi kakatrim ko lang eh. Mapapakinabangan niya pa ba yan? Yan. Di kasi kung ganun talaga magiging maayos, gagawa pa tayo ng isang ganitong box. Yan. Ano to yung 10 gallons. Ito kasi hindi naayos masyado eh.
Kasi dapat ma-harvest mo siya within 4 months, yan, o kaya sabihin mo 5 months, harvest mo na siya, tanim ka ulit ng panibago. Para maganda yung tubo. So, every 5 months ka, or every 4 months na siguro, para 3 cycles ka per month. Pero maliit lang naman yung kikitain mo dyan. Pero, hindi na masama, di ba? Na halos lahat dito is papakinabangan natin. So, yung Portulaca ko, nandun pa rin. Nandun pa rin, okay pa naman. Hindi pa naman siya patay. And tuloy-tuloy pa rin siya sa pagtubo. So yung ibang halaman na nanay ko nandito kasi nga kulang ng araw dun sa mini garden niya dun. Pero pagdating ng, sabi ko nga January, medyo pag okay na yung araw. Titingnan ko mamaya kung nasan yung araw. Kasi nasa likod yun madalas. Sana unti-unti siyang pumunta. Kasi dati dito yan dito na. Yan, dyan. Ayan, kung nasan yung buwan. Yan, dyan siya. So yun, so mag-harvest lang ako and so far so good naman ang business natin. And in terms of loss or 'di ba? Dati ina-account natin 20% is yung hindi natin mabenta, pero sa ngayon palagay ko parang less than 5% lang yung loss natin kasi yung sa 75 pieces natin ang loss ang hindi natin talaga nabenta diyan is 2 peraso lang. So wala pang 5% yun. Ilang percent ba yun? Mga 3% siguro. Yan. Basta 2 peraso lang. So maganda yung naging result. And nag-update na rin ako ng monitoring natin ng cash flow. Yan. Medyo bumaba na ng 20k yung loss natin. Pero kasi tataas ulit yung expenses ko kasi may renta, tapos bumili ulit ako ng buto ng Olmeti. Sa akin, focus muna tayo sa Olmeti. Yung mga pula-pula is for experimental na lang din and comparison. Titingnan lang natin. Nabanggit ko sa inyo na dito sa lowland, yung mga pula is mabilis malanta. Mabilis malanta yan kahit dun sa pwesto. Saglit lang malalanta na. Ano talaga sila, medyo mahina sa init. Kahit sabihin mo yung variety mo is akma para sa init, hindi iba pa rin ang green sa pula. So maganda talaga yung pula is may customer ka na kukuha talaga niyan. Tapos, yun na. I-direct benta mo lang sa kanya para fresh mo talaga maibigay. So yun lang. And mag-harvest na muna ako. Thank you very much and see you next update. Ito pula na to. It's either Shireen Sky or Ruby Sky. Pero palagay ko Ruby Sky ito Yan, medyo medyo tawag ito. Parang medyo faded yung pagkapula niya. Yung Shireen Sky kasi talagang makikita yung pagkapula. Yan. Well, that's it. Thank you very much. See you next update. Bye-bye.